Hi guys, and so, holiday naman, nandito na tayo sa bahay. So, welcome to my YouTube channel. And, nag-isip na naman po tayo ngayon ng panibagong content para magpulutan nyo ng aral or magkaroon kayo ng idea. Kasi, two things lang naman napupunta kayo sa YouTube, diba? One is learning and two, informative. And so, dahil hindi naman tayo sikat, so kailangan natin mag-upload ng mga content na which is magkaroon kayo ng idea. Ayan. So, bago kayo pumunta sa aking content, pahit naman ng notification bell at bell all na yun para kayo updated sa aking panibagong videos na i-upload. And so, ngayon, magpa-product review tayo guys. Ang hirap talaga kumita ng pera, no? Ayan, so, magpa-product review tayo ng ating panibagong binili, of course. So, dahil meron akong e-bike sa likod natin, bumili ako ng panibagong charger, which is fit naman doon sa ating e-bike. So, kailangan pag muli kayo ng battery ng e-bike, kailangan kapareho ng voltahe or fit doon sa requirements niya. Kasi syempre, kapag hindi, malamang karoon ng problema, masusunog pa pag-charge niyo. Ayan, so, kailangan ingatan po natin yung ating battery. Yun po yung reason kung bakit ako bumili ng panibagong charger na medyo may kabigatan din yung price. But, of course, sulit din naman dahil safe naman siya. At of course, ang reason ko po is that kailangan ma-sustain ko po yung lifespan ng aking battery. And of course, yung safe din yung aking e-bike at ang aking battery. Ayan, so, nag-advocate ako ng panibagong NWOW or NWOW Electronic Bicycle Charger. So, yun po yung in-advocate ko. Mahalagang 1,000 pesos. Ayan, so medyo may kabigatan siya guys. Pero, ganun talaga, kailangan natin mag-spend ng money or ng medyo mahal. Kasi, since na December naman din ngayon. Galing din sa China. Made in China naman talaga lahat. Ayan, so, ang mahalaga guys, ayan, ito, kailangan 48 volts, 20 ampere. So, kailangan swak siya dun sa battery niya. So, since na 48 volts and 20 ampere yung battery ko, so, yung binili ko, ito. So, ito dapat yung titingnan nyo ha. Hindi yung pupunta lang kayo doon at bibili kayo ng charger. So, kailangan ang charger is fit. Ha? Tingnan yung mabuti. Ayan. So, kung ano yung voltahe ng inyong e-bike, yun din po yung voltahe ng charger ang kailangan yung bilhin. Ayan. So, 48 volts, 20 ampere. Ayan. So, buksan natin, tingnan natin kung gaano siya maganda. Well, simple lang naman. May ilaw lang din siya. Ayan. So, red. Kapag hindi pa siya full charge or nag-charge pa siya, red ang makikita mo. And kapag full charge na yung battery, green yung makikita mo. So, ayan. So, kailangan tingnan yung mabuti ha. At ito kasi guys, meron din naman siyang nabibili ng mga battery sa mga Lazada. Pero, I'm not sure kung accurate ba dun sa or tugma ba dun sa ating e-bike. So, since na pwede kang bumili sa dealer ng NWOW, bumili na lang din ako para kahit papano, mas maganda na galing talaga mismo sa dealer. So, nagkakahalaga lang naman siya ng 1,000 pesos. Ayan, so 1,000 pesos to guys. Medyo mabigat, pero pang matagalan na rin siya. So, tingnan natin ha, kung gaano siya kaganda or gaano siya ka-safe. And I'm sure pang matagalan na rin to. Take note, hindi kayo makakabili nito sa dealer kung hindi naka-registered yung inyong mga e-bike. So, kailangan naka-registered ang name niyo kasi ina-allowed lang nilang makabili ng mga parts or ng mga needed na mga requirements ng mga e-bike kung yung mga e-bike ay naka-registered sa kanilang or sa dealer. Ayan. So, take note, hindi kayo pwede bumili kung hindi kayo naka-registered doon or hindi kayo bumili doon ng inyong mga e-bike. So, kailangan may pangalan kayo doon kasi hahanapin kayo doon sa data or doon sa computer. So, kung may kakilala kayo na may nakabili ng e-bike dun sa dealer or sa NWOW, pwede kayo makisuyo gamit yung name nila. Yun yung pinagbabawal na technique. Charing. Ayun. So, yun po yung suggestion ko para makabili kayo. Kasi, more or less, wala kayong mabili kahit saan nito. Doon lang talaga. So, makakabili kayo ng charger sa Lazada, pero hindi siya galing sa NWOW. At yung design, magkaiba din. Basta assure nyo lang, kung mabili kayo sa Lazada or sa online shop, sa Shopee, yung voltahe, 48 volts by 20 ampere para tumalon sa inyong mga e-bike. So, tara, i-product review na natin or titignan na natin yung product kung ano siya kaganda. Or, unbox na natin dito sa karton, ha? So, ito na siya, guys. Ayan. So, ito lang naman. Bubuksan mo lang siya. Ayan. So, yan lang. Ayan. So, ito lang siya, guys. So, kailangan nakalagay dito
Ayan, 40 volts, 20 ampere. Yun pa yung kagandahan dito kasi nakalagay ko talaga yung specs ng charger. So, dito nyo po malaman sa light na to kung mag-red, ibig sabihin naka-charge. So, kung mag-green, ibig sabihin full charge na siya. Yan lang naman. So, ang gandahan dito guys is mahaba yung kanyang cord. Sobrang haba ng cord, oh. Ayan. So, ite-testing natin, ha. So, ayan guys, ito na yung ating panibagong charger. So, testing natin siya, ha. Ito yung extension wire. Sasaksak na natin siya. Tignan natin mabuti kung working talaga siya. At, syempre, ito si is to believe. Ayan, so nakita nyo naman po, kulay red. So, ibig sabihin working po yung charger. So, kapag nag-charge ka, kulay red po talaga. And then, kapag nag-green na siya, so ibig sabihin full charge. So, times up guys ha. Ayan, so okay siya, working siya. I think pangatagalan naman siya. Meron siyang ano dito sa likod. Para siyang exhaust. Ayan, lumalabas yung hangin pag nag-charge. Para siguro, para iwas init ng mga parts na sa loob. And then, dito, nakalagay din po yung mga specs niya guys. Ayan, use of acknowledgement, yung ganyan. Meron siyang safety precaution dito guys. Basahin natin ha. Ayan, so dito sa likod ng charger guys, meron nakalagay na knowledge. So kailangan niya yung malaman ito, lalo na sa mga may e-bike. So sabihin, meron siyang warning precaution or safety precaution na nilagay. So ito nakalagay, using this keep away from rain. So ito yung pinakamahalaga. Kailangan kapag nag-charge kayo, kailangan walang tubig or hindi napapatakan ng ulan or angling na ulan, anything na ulan. Kasi syempre, magkakaroon po ng problema yun. So, alam nyo naman dapat yung hindi na kailangan i-explain. Yung pangalawa, charger connected, first pin is disconnected. So, ibig sabihin, kapag nagtapos na or nag-full charge na siya, kailangan yung hugutin yung charger. Hindi niya po yung ibabad. Kasi baka mag-overcharge yung inyong mga charger. Ayan. So, tingnan natin mabuti ha. Kailangan yun po. Yung pangalawa, when charged, please keep away from fire or keep in good influence. So, ibig sabihin, kailangan pag nag-charge kayo ng inyong mga battery, so kailangan malayo siya sa mga heat or sa mga mainit na lugar or exposed sa fire, malayo sa kalan, of course. Ayan, so ito po yung ibig niyang sabihin. And before charging, go disconnected. So, ibig sabihin, i-check nyo mabuti guys na kailangan na yung voltahe niya talaga dun sa charger, sa battery ha. Then, ito yung pinakamahalaga sa may mga anak. Kasi, syempre, yung mga anak natin, mga makukulit. So, kailangan malayo siya sa mga bata. Of course, syempre, kasi yung mga bata, lalo na pag mga 2 years old, sobrang curious yan sa mga bagay-bagay. So, lahat yan ini-explore. So, akala nila laruan, pero hindi nila alam charger pala natin nababantayan ay namomonitor. So, kailangan ay monitor natin pag nag-charge tayo, ha? Ayan. So, kailangan always tayo na nakamonitor sa ating mga anak at sa ating charge of course, para sa safe. Hindi natin mamalayan, makukuryente yung mga bata dahil sa kapabayaan ng mga magulang. So, ito naman yung pinakalas. Don't charge. Sabi dito, don't charge different battery. So, kailangan wag daw i-charge sa iba't ibang battery. So, since na nakalagay dito na capable nun siya sa 48 volts to 20 ampere. So, huwag nyo i-charge to sa iba kasi pwedeng sirain niya yung battery nun or pwedeng ito yung masira. Ayan. So, ibig sabihin, accurate lang talaga to dun sa voltahe na nakalagay dito. So, hindi sa advisable na i-charge sa iba't ibang uri ng battery. So, sa 48 volts to 20 ampere lang talaga siya pwede ha. Yan. Take note nyo yan ha. So, kailangan magkaroon kayo ng idea. Hindi yung bibili lang kayo ng charger, tapos i-charge nyo kayo. So, yun po yung tendency na masisira yung battery ng e-bike nyo or masisira yung charger. So, sa sobrang mahal nito, mabigat. So, kailangan ingatan po natin ha. So, kailangan meron kayong natututunan dito sa aking mga binlog ngayon ha. Lalo na sa mga kasi minsan yung iba, pabaya. Na may mga e-bike charge lang ng charge, walang pakialam. Ayun yun po yung iwasan natin. Ayun, so, sana may natutunan naman po kayo sa aking panibagong content for today. Hindi tayo sikat, hindi tayo artista. So, kailangan gumawa tayo ng content na very informative at makakatulong sa ating mga viewers. Ayan, so, sana may natutunan talaga kayo ha. Ayan, so, don't forget to hit the notification bell para kayo updated sa aking panibagong videos na i-upload. Thank you! And